Gemini. Hello, welcome dito sa iyong reading for the month of September or kung kailan mo man ito mapanood, Gemini. Timeless reading din naman ito. Maraming salamat, Gemini, kung lagi kang nanonood ng readings ko, kung matagal ka na rito, sumusuporta. Big shout out and thank you rin sa mga nag-avail ng subscription, membership, mga nag-avail ng personal readings. Yan, speaking of personal readings, yung mga balak mag-book, mag-inquire, dumiretso na lang po kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-message. At kung bago naman kayo dito, thank you so much for dropping by. At huwag nyo na rin po sana kalimutang mag-like, follow, or subscribe. Ano ba itong mga messages na to, mga ganap, paparating sa iyo ngayong September, Gemini? Sun, Moon, Rising, Venus, or cross-watcher ka man. Kuha tayo ng iba-ibang cards, no? Kuha tayo ng planet card para sa iyong horoscope. Kuha tayo ng house card. Kuha din tayo ng zodiac sign card. So, please bear with me guys dahil hirap mag-organize dito sa table ko sa dami ng cards na ginagamit ko. Wait lang ha. Ayan. So, unang lumitaw sa'yo si Neptune sa iyong planet, and then meron kang 12th house at Pisces energy. Yan, baka may Pisces ka sa chart mo or baka merong ka ma-encounter, maka-deal na Pisces ngayong September. Ilatag ko muna yung mga cards ha para hindi tayo magkalimutan. Latag ko na lang muna. Ayan, para in order. So, nakikita ko dito sa 12th house mo, pwedeng may something challenging para sa iyo ngayong September, Gemini. Possible din na may mga fantasies or illusions dito, no? Or unrealistic expectations, sabihin na natin, or too much daydreaming. Oo nga, daydreaming ang nafe-feel ko. May number 55 gaya. Makamaserting number mo yan. Shift, uy! So, may importanteng pagbabago para sa iyo ngayong September, Gemini. Domination. May energy din dito ng nanay, anak, motherhood. Whether ikaw yung anak, whether ikaw yung nanay, loved ones, ayan, mga taong importante para sa iyo, Gemini. Wow, merong chain of events that will affect your life. Meron ding lumitaw na Sagittarius person dito. Baka meron kanyan sa chart mo, baka may Pisces ka sa chart mo, baka may Sagittarius ka sa chart mo, or baka may makakadil kang ganyan mga signs. Taurus din, may lumitaw na Taurus dito. Basta, meron something na magbabago dito. Shift to. Ito na yung iyong Ito yung advantage mo kung ako tatanungin. Itong card na ito yung magdadala sa iyo ng swerte or ng positive. Ito yung advantage mo pagdating sa situation mo ngayong September.
Ay, wala tong card na to. Tinatanggal ko to. Wait lang. Dito kasali. Okay, remove muna natin yan. Pampagulo yan. Sa love life mo naman, hugot tayong dalawa. May running dito eh. Ghosting. Hoping. Ah, okay. Nakuha din natin sa closing message mo is deserve and love who you are. Okay, Gemini, nasisense ko is merong may mga bagay na hindi ganun kasigurado para sa iyo. May situation na walang kasiguraduhan. Or parang may mga something na hidden, no, na kung may mga serious na decision ka, siguro mas magiging mas wise na kailangan maging clear muna yung mga bagay-bagay. Kapag hindi ka sure, wag ka munang gagawa ng major decision. Yun din siguro yung masasabi ko pagdating dyan sa horoscope mo. I-avoid mo muna or i-postpone mo muna yung mga serious decisions na yan. No? Sa ibang time na lang. Kasi parang may mga dito may sinasabi na may mga bagay na hidden dyan. Kumbaga, hindi mo nakikita yung 100% ng scenario, yung kabuuang picture. Merong something na hidden or about to be revealed, no? Marireveal pa lamang para sa iyo ngayong September. So, if ever na meron kang mga pinaplano, gagawin ng mga serious decisions, siguro muna. Yan mo muna. I-hold mo muna yan. Parang may sinasabi kasi dito, Gemini, na kung meron mang mga nangyayaring ganito, ganyan ngayong September sa buhay mo, maybe kumbaga may purpose yan merong naniniwala ka na yung mga bagay na yan nangyayari for a reason. Kumbaga, merong greater purpose yung mga pangyayari na yan. Kasi meron kang chain of events dito rin, no? Isa rin yan sa nakita ko. So, pwedeng may mga pag sinabi nating chain, dugtong-dugtong. Pwedeng sunod-sunod or magkakakonect, no? Pwedeng synchronicities yan So, pwedeng halimbawa may mga sasabihin natin, hindi lang siya coincidence parang chain reaction. So, pwedeng may mga events, sabihin mo na, Gemini, ngayong September, sunod-sunod or interconnected, magkaka-relate yung mga pangyayari na yan. So, hindi lang yan nangyayari dahil nagkataon lang. So, naniniwala ako na parang ang tinutukoy na itong cards mo, yung bagay na yan or mga pangyayari na yan ay magkaka-relate or magkakaugnayan sila. And nangyayari yan for a reason. Merong purpose. May matindi or malalim na purpose yan. Bakit nangyayari yan or mangyayari sa'yo ngayong September yan, Gemini. And nakikita ko rin dito na naniniwala ka rin doon, no? Na yung mga bagay na yan nangyayari for a reason. And kumbaga, isinusurrender mo na lang yung mga bagay na yan sa divine. Na alam mo na okay, bakit nangyayari to? Ba't kailangan mo pagdaanan ito?
Kasi siguro, ganito, ganyan, may reason bakit nangyayari yan. No? Kumbaga, andun din dito sa card mo na to na parang hoping ka na lang na, okay, hoping na sana itong mga bagay na to will lead to improvement or will lead to something na good. No? Andun ka na being hopeful, faithful na okay, maaaring ito, pinagdadaanan ko to pero naniniwala ka pa rin na okay, magbabago rin yung kalagayan mo or may purpose ito, bakit nangyayari sa'yo yan ngayong September. No, andun ka ng pagiging hopeful, sabihin na natin, or naniniwala ka, no? Naniniwala ka na lang doon na yung mga pagdadaanan mo ngayong September balang araw marireveal din sa iyo yung pinaka-purpose niyan, or kahit pa or somehow umaasa ka na okay, it will lead to something na maganda. So, ganun ka positive yung napipick up kong energy sa'yo. Nafe-feel ko rin na merong something na hidden na marireveal din sa iyo one day. Or pwedeng in the near future, in the future, Gemini, na kung ano man yung mga purpose ng mga pangyayari na ito, marireveal din yan sa iyo. One day. Di ko masabi kung kailan dahil hindi man ako nagpipredict ng mga timing. Okay, pwedeng merong truth hidden dito na marireveal sa iyo ngayong September. Sabi ko nga, lahat ng mga chain of events na yan will lead to something, and yun yung mag-a-unfold sa iyo, yun yung matutuklasan mo. Basta darating na lang sa iyo yan. Hindi ka naman naniniwala ka na may purpose yung mga bagay-bagay na yan. Bakit mangyayari yan sa iyo ngayong September? Pwede ka rin makaranas ng deception or secrets. Pwedeng Pisces energy nakakadil mo. Sabi ko nga, pwedeng may Taurus din. Sagittarius. Meron kasing energy dito parang instead na sabihin niya yung totoo, tinago niya kasi hindi dahil masama siya, kundi parang ayaw niyang makasakit. Whether ikaw yan o yung person na nakakadil mo, Gemini. So, instead na sabihin na lang niya yung katotohanan, mas pinili niya na gawing secret or hindi na lang sabihin kasi nga iniisip niya baka masaktan yung person na yun. In-avoid niya doon yung makasakit siya, kaya ginawa na lang yung secret. Yun yung purpose niya. Hindi dahil intention niya na talaga manloko or magsikreto. Basta kung ano man yung hidden na yan, marireveal sa iyo yan in due time, Gemini. Meron din ako nasisense dito na matinding faith na kahit gaano katagal, very enduring yung energy dito sa Pisces energy na napipick up ko. Kung ikaw man yan, attributes mo man yan or yung person na nakakadil mo. Pero kung ikaw yan, kahit gaano kahabang time, parang willing ka or kakayanin mo or mauunawaan mo. Kumbaga ganun ka tanggap mo, ganun ka ka-willing, ganun ka ka-open na kahit anong gaano katagal man yan, ganun ka strong yung iyong determination or faith dito.
Kumbaga, naniniwala ka na balang araw yon. Naniniwala ka na balang araw magiging clear din yung lahat or magiging okay din yung lahat. Kumbaga, kung ikaw ang tinutukoy dyan, yung ganun ka-faithful, ganun yung ano mo, ganun ka-solid or ka-sturdy. Ayun. So, merong something dito about your path or direction. Siguro maaaring iba sa inyo. Baka ngayon, wala kayong clear na path, Gemini. And naniniwala kayo, willing kayong maghintay. Yun lang yung nasisense kong energy sa inyo. Na balang araw, naniniwala kayo na maididirect kayo doon sa tamang path na yun. Willing kayong maghintay kahit gaano katagal. As long as yun tinutumbok ninyo is yung tamang path. No, doesn't matter sa inyo kahit gaano katagal. Whether yung pinag-uusapan natin dito is your life purpose or your career or relationship, no. Meron something related about faith Pero nakikita ko rin dito na may shift. Ibig sabihin, may naghihintay na pagbabago, pagpapalit ng sitwasyon sa iyo, Gemini, ngayong September. And this is optimistic kasi ito na yung lucky card mo Ito yung good stuff So, ano man itong bagay na ito, Gemini, ngayong September, mafe-feel mo yung shift na merong something na nagbabago sa iyo or sa buhay mo, sa sitwasyon mo. And parang related siya sa kung anong direction yung patutunguhan mo. Kasi parang dito, ang in question is, ano ba yung direction na napupuntahan mo, patutunguhan mo, or patutunguhan na itong sitwasyon mo. Yun yung parang isang concern dito. And asahan mo ngayong September, magkakaroon ka ng sign. Yan, yung number 55 na yan. Yan yung palatandaan sa'yo, Gemini. Yan yung lucky card mo. Na maididirect ka dito sa tamang path. Maaring ito ay nagsisignify ng mga magagandang pagbabago sa iyo. Panibagong simula. Major shift ito, Gemini. Sabihin na natin parang mala Wheel of Fortune. Okay, Gemini, alam mo kung iniisa kong nakita sa'yo, bukod dito sa pagbabago ng sitwasyon, is domination and overcoming. Ayan kung nagkaroon ka man ng crisis sa buhay mo, or sa financial, sa career mo, or sa kabuhayan mo, nakikita ko dito na unti-unti ka nang makaka-recover. Okay, mababawi na yung mga losses, makakabangon ka na uli. Ito na yung shift na magaganap sa iyo ngayong September. So, nakikita ko dito is, kung nung una, na dominate ka, na overpower ka nitong mga problema na to, or crisis, kung ano man yan, kakulangan, crisis na yan. Ngayon, ikaw ang lilitaw na dominant ngayong September. Unti-unti ka nang mag-gain ng control sa sitwasyon mo. Unti-unti ka nang makakabangon, makakabawi, makaka-recover ka na. Especially sa pera, yung iba sa inyo specific na pera ito So, kung nagkaroon man kayo in the past ng mga problema sa pera, ayan na, unti-unti nang makakabawi uli, Gemini. So, good news yan. Okay, pwedeng meron kang priestess reverse dito. Pwedeng magkaroon ng misunderstanding, pwedeng secrets
na pwede mo ikapahamak, Gemini, kung meron kang mga sinisikreto sa sarili mo. Ibig sabihin, hindi makakabuti na itinatago mo yan sa sarili mo. Okay, baka ikapahamak mo yung mga secret na yan. Okay, meron din ditong withdrawal, pagiging disconnected, pwedeng pagiging aloof, or ina-isolate yung sarili. Parang ganun. Something na paiwas eh. Paiwas yung energy na nakikita ko. Okay, yun yung nafe-feel ko dito. Kumbaga ayaw mag-engage na itong person na to. Ikaw man yan or yung person na nakaka-deal mo. Pwedeng kawalan ng communication yan. Ayan, kawalan ng communication or pagiging disconnected sa isa't isa. Yun na nga, pwedeng magkaroon kasi nga ng misunderstanding. So, pwedeng may disconnection. Sa romantic man yan or hindi, ha? Ngayon, pagdating naman dito sa iyong love life, meron kang ghosting. Ayun na nga, kaya naman pala may disconnect, Gemini. Ngayon ko lang napagtanto nung nakita ko to. Okay. So, sa love life mo, meron dito, ayan na, two-way ito. Bahala ka na magtag kung energy mo yung napipick up natin dito, energy ni person mo. Merong disconnection talaga kasi lumilitaw na nga dito eh. May manggo-ghost, ayan, bigla na lang missing in action, may umiiwas, ayan, sabi ko nga, parang ina-isolate o lumalayo itong sino man yan sa inyo. Okay? Yung iba naman dito, nang ghost na nga yung isa, pero parang yung isa dito sa inyo, nag-i-expect pa rin siya, okay, one day, susulpot itong person na to. Ganun. May ganung energy dito. Nang ghost yung isa, bigla na lang nag-disappear, naging invisible man, o naging invisible woman, umiwas, tumaliko, dinitouch niya yung sarili niya. Pero yung isa dito, nag-e-expect pa rin one day, na mag-show up pa rin tong person na to. Or nag-e-expect na one day, magiging okay uli kayo. Hindi ko alam kung sino sa inyo yan. Bahala ka na dyan. Ngayon, pagdating naman sa na-explain ko na to yung mga chain of events sa kanina pa. Itong closing messages mo ng card na nakuha natin is deserve. Ayan sinasabi dito, Gemini, you deserve love and happiness in your life. When you truly believe that you do, you attract that which envelop you with positivity. You may feel guilt or shame for your past, but now is the time to turn the tide and forgive yourself. The process can be slow, but don't worry, just take your time. Yun yung reminder, Gemini, to take your time. Hindi naman, may mga bagay na hindi mo kailangan madaliin, mabilisan. Hayaan mo lang natural na na flow ng time hanggang maging okay ka. Kung kailangan mo ng kung kailangan mong makarecover, kung kailangan mo ng forgiveness sa sarili mo or for someone else na nakakadil mo or nakadil mo in the past. And importante, Gemini, na mahalin mo yung sarili mo. Pahalagahan mo yung sarili mo. And isipin mo rin yung iyong happiness. Hindi lang yung ibang tao. Yun yung sinasabi. Ayan Ang affirmation para sa iyo, I deserve love and happiness. Ang ibig sabihin nito, Gemini, pahalagahan mo yung sarili mo. Kung yung iba deserve nila yung pagmamahal, yung attention, etc., chorba, ikaw ganun din. So, magtira ka sa sarili mo, paglaanan mo rin yung sarili mo, Gemini. Pahalagahan mo yung mga needs mo na yan, dahil importante yan. Love who you are. Acceptance, Gemini. Parang may binabanggit dito about acceptance and self-forgiveness. Kung may mga parts, aspeto ng sarili mo na hanggang ngayon hindi mo pa rin mapatawad or matanggap sa sarili mo,
Yun yung isa sa mga tinutukoy dito. Ayan, love who you are. Wala namang perfect. And dapat matanggap din natin yung mga pagkakamali natin, mapatawad din natin yung sarili natin. Huwag ka rin masyadong maging harsh or unforgiving sa sarili mo. Kung baga kung ano yung deserve mo, yun, bigay mo rin yun sa sarili mo. Yung deserve mo ng respect, kung deserve mo ng pagmamahal, ng care, or ng healing, ng forgiveness. Minsan, ganun din may hindi lang ibang tao yung kailangan nating patawarin. Minsan, kailangan din nating patawarin yung sarili natin doon sa mga mistakes natin. Ayan love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Deserve mo yan. Deserve mo, Gemini, na maging masaya. Deserve mo na mag-heal. Kung ano man yung bagay na yan na deserve mo na tinutukoy dito na kung hindi may bigay ng ibang tao sa iyo, abay bigay mo rin yan sa sarili mo. Okay, Gemini, ito yung reading mo for September. Ito yung mga energies na na-pick up natin. Sana makatulong sa itong reading. Take care, babush.